Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga bilas 4:03 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Biyernes, Hunyo 27, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalaan. Headline. Lima kumpirmado nga patay sa nagluntad nga aksidente sa Silay City, Negros Occidental. Headline. Mayor-elect Raisa Treñas nagsumpa na sa katungdanan kaubod ang pila ka konsehal sang syudad. Headline. Mga hepe kag opisyal sang PRO6 ginpaidalom sa drug test. Headline. Governor-elect Javier nagsapol sa mga electric co-op para sa posibilidad sa pagpanubos ang bill sa kuryente sa Antique. Radyo Pilipinas. Headline. Iloilo Province nagbuylog sa Solid Waste Management Summit 2025. Headline. Synchronous planting dako gid ang mabulig agon mapaganagan ang pagtuaw sa insekto kag peste. Headline. Kagkaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay ang 5 ka individual sa nagluntad nga aksidente sa Sitio San Juan, Barangay Gimbalaon, Silay City, Negros Occidental. Sa report ng Police Regional Office, Negros Island Region, nadulaan sa preno ang driver sa mini dump truck nga may karga nga 24 ka barangay health workers ka mga empleyado sa Silay City LGU nga nagresulta para matumba sa lakyan. Suno kay Silay City Chief of Police Lieutenant Colonel Mark Daroca, halin sa isa ka tree planting activity ang mga pasahero sa nagluntad nga aksidente gindala sa ospital ang 20 ka pilason nga pasahero sa karong padayon ng investigasyon sa kapulisan sa insidente. Sa kaangot nga balita, nagpabutyag si Silay City Mayor Jodiath Gallegos ang iya pag-unong sa mga pamilya sa mga biktima sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Gimbalaon, Silay City. Sa inisyal nga impormasyon, 5 ang patay, 18 pilason kag 2 gindala sa ICU matapos magtagilid ang dump truck nga ilagin sakyan matapos ang tree planting activity sa Sitio Lantawan. Suno kay Mayor Gallego, nag-coordinate na ang City Government sa Kapulisan, ZDRRMO, City Health Office ug iban pang ahensya para sa pagpalabot sang kinahanglanon nga suporta sa mga biktima kag ilang mga pamilya. Ipasalig man sang alkalde nga isa ka mainit kag patas nga investigasyon para matulid ang kabangdanan sa trahedya kag malikawan nga masulit pa ini. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor-elect Raisa Treñas nagsumpa na sa katungdanan kaubod ang pila ka konsehal sang syudad. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iloilo City, si Mayor-elect Raisa sumpa bilang alkalde sa Iloilo City, si Mayor-elect Raisa Treñas Chu. Sa atubang ni RTC Executive Judge Honorable Rose Edith Tugonon, ginpatigayon ng off-taking ni Treñas sa inauguration ceremony nga ginhiwat sa City Hall Penthouse.
Kaupod sa bag-o nga alkalde nga nagsumpa man ang mga city councilors, ginalakipanan day Councilor Miguel Treñas, Attorney Rex Sarabia, Lyndon Acap, Alan Saldivar, Attorney Francis Parcon, Nene de la Llana, Attorney Romuald Doron, Johnny Yang, Manday Malabor, Attorney Cedric Cabaluna, kag Rudolph Ganzon. Naging emosyonal naman si Mayor Raisa Treñas sa iyang speech sa dinhi pasalamatan siniyang pumuloy sa syudad sa Iloilo, mga city officials, department heads, pati na ang iya amay nga si outgoing Mayor Jerry Treñas. Ginpahayag man sini nga tiuna agud mag-focus sa trabaho ang hindi na mag-uyang sang tiyempo. Dugang man sini nga magapadayon ang ginumpisahan ng mga programa sa syudad sa Iloilo sa idalom sa iya amay sa diin nagapanguna ang healthcare, pagpasanyog sa edukasyon, pagpasanyog sa mga merkado, pagpatukod sa city hospital kag madamo pa. Magasugod sa pagpangalagad bilang alkalde si Mayor Raisa Treñas sa maabot nga July 1 para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para masiguro nga drug-free ang kapulisan sa Western Visayas ginpaydalom sa surprise drug test sa Regional Forensic Unit 6 ang mga hepe kag opisyal sa Police Regional Office 6. Mismo si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino D. Ligan ang nagsumite man sa sample para pangunahan ng drug test. 50 ka opisyal sa Western Visayas kag miyembro sa command group ang nagsumite sa ilang sample sa giniwat nga drug test. Sino kay Brigadier General Ligan sa pagtapna sa problema sa illegal nga droga, dapat may moral ascendancy ang kapulisan kag dapat wala sang bahin ang ilang integridad. Ini kabahin man sa internal cleansing program sang Police Regional Office 6 para matumod ang mga pulis nga may kahilabtanan sa illegal nga bulaton. Sa mga positibo sa drug test, suno kay Ligan kaso kriminal kag administratibo ang ilang pag-atubangon target sa PRO6 nga drug test. Ang tanang nga pulis sa Western Visayas santis magtakop ang tuig 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Governor-elect Javier nagsapol sa mga electrico para sa posibilidad sa pagpanubo sang bill sa kuryente sa Antique. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagsapol si Antique Governor-elect Paulo Javier sa mga electric cooperatives sa posibilidad na mapanubo ang bill sa kuryente sa mga Antiqueño. Nagtambong sa sinapol ang mga tiglawas ng Antique Electric Cooperative Incorporated kag Aklan Electric Cooperative Incorporated. Ginbayaw ni Javier ang plano nga isubsidize ang 500 pesos sa monthly bill sa mga konsumidor sa Antique sa diin ang pondo kuhaon sa shares ng probinsya sa revenue nga makuha sa Semirara Mining and Power Corporation sa Kaluya. Si Javier ang magapungko nga gobernador sa Antique kag magasumpa sa katungdanan sa June 30. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. The province nagbuylog sa Solid Waste Management Summit 2025. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa padayon nga pagatubang sa mga environmental crisis, liwat nga ginpamatud-an sang probinsya sang Iloilo ang pagpanguna sini sa mga green initiative sa Western Visayas pinaagi sa pag-upod sa Solid Waste Management Summit 2025. Katuyuan sang summit nga pabaskugon ang kapasidad sa mga LGU sa rehiyon sa pagdumala sang basura pinaagi sa mga makabago nga solusyon kag pagpalapnag sang programa angot sa circular economy. Ang lihok kabahin sang pagsaulog sang Environment Month nga may tema Empowering Sustainable Circularity Within Informal Waste Sector. Ang summit ginpangunahan sang DENR Environmental Management Bureau. Ang presensya sang Iloilo Provincial Government, halimbawa ang mga lokal nga panguluhan, sarang mangin modelo sang pagbago padulong sa mas berde kag mas matinlo nga palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakugid ang mabulig sang synchronous planting agon mapaganhagan ang pagtuhaw sang insekto kag peste nga nagahalit sa humay, mais kag iban pa nga high value crops. Sa pest control, importante ang synchronous planting suno kay RCPC6 OIC Cherry Tyson abang hindi malipod may mga mangunguma nga ang iban wala kasunod sa pamaagi. Mas magdulungan ang pagtanuma sa adlaw sang ani wala sang sailuhan ng peste kag mahapos ang pag-manage sa ila. Sa sini kinatuluan sang VA ang mga mangunguma sa pagpasanyog sang community approach kag clustering agod maproteksyonan ang ila pananong. Bukas naman ang opisina sa RCPC sa Hamungayang Haro
sa mga mangungmagod agod sila maka on-site visit kung may man nga makapadala sang request letter para ma-schedule ang pagbisita sa ilang area sa mga farm technician labi na sa malayo nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginainganyo sa Regional Crop Protection Center ang mga mangunguma gilayon nga ipalabot sa ila talatapan ang madiskubrihan nga pagpang-atake sang peste sa mga pananom. Sa programa Usapang Agrikultura ginpahit ni RCPC 6 OIC Chief Cherry Tyson, mas maayo gid ang early prevention sa pagtapna sang peste sa pananom. Dugang ni Tyson, tanan nga klase sang peste sa humay, mais kag high value crops nga ginareport sa ila ang ina-cater sang ehensya para gilayon nga matumod kag matagan sang rekomendasyon kung paano ini ma-manage. Mas maayo man kung ipaidalom sa lab analysis ang fresh samples para sa pagdala sini sa laboratory. Hindi malipod bangod sang climate change kung pagbago sang panahon nagabago man ang approach sang peste kay importante ang regular nga pag-monitor sa ila aktibidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Batiano River System finalist sa water quality management. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Finalist ang Iloilo Batiano River System sa 2025 Search for Outstanding Water Quality Management Area. Ang pagkilala ginhatag sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources para sa madinalagon nga water quality management sang river system. Ginbasehan sang EMB ang pila ka criteria lakip na ang water quality improvement, pollution control kag stakeholder collaboration. Ang plake sang pagkilala ginhatag sa Office of the City Environment and Natural Resources Officer para sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat ang Department of Trade and Industry Iloilo sang refresher session para sa mga establishmento na nag-apply sa 2025 Bagwis Awards. Ang Bagwis program nagakilala sa mga establishmento nga nagakilala sa consumer rights kag nagasunod sa fair trade laws. Lakip sa mga ginainganyo ang pagtukod sa consumer welfare desks nga magabulig address sa mga customer concerns kag iduso ang ethical business practices. Ang award may bronze, silver kag gold categories depende sa ginapakita nga compliance kag customer service standards. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 80 kakabataan sa Capiz na graduate sa Jobstart 2025 training. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. 83 kakabataan sa probinsya sang Capiz ang nag-graduate sa damlaglang sa Jobstart 2025 training. Nakumpleto sang kabataan ang napulo ka adlaw nga soft kag core skills training nga nagsugod sang June 2 tubtob June 17 bilang pagpanghanda sa ila pagasudlan nga mga trabaho. May ara man ginhiwat nga job matching activity sa diin may ara sang job interview nga ginpatigayon ang 8 ka partner employers. Ang kahiwatan ginpangunahan sa Capiz Public Employment Service Office kaupod ang Provincial Information Office kag Department of Labor and Employment Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Balete Municipal Police Station kag Aklan Police Provincial Office Tracker Team ang top 6 most wanted persons sa Aklan sa ginpatigan nga operasyon sa barangay New Buswang, Kalibo, Aklan. Ang suspect ginkilala si alias Mermer, 28 anyos, kag residente sa Barangay Fulgencio, Balete, Aklan. Kaso nga murder ang ginapangatubang sang suspect. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino D. Ligan. Naaresto ang wanted person bangod sang pagbinuligay sa kapulisan kag mga pumuluyo pinaagi sa paghatag sang impormasyon sa diin ng lokasyon sang suspect. Gipasiguro ni Brigadier General Ligan nga magapadayon ng kapulisan sa paglagas sa mga nabilin nga wanted persons sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbisita ni Iloilo Provincial Administrator Raul Banyas ang bag-o gin-retrofit nga comfort rooms sa Iloilo Sports Complex Covered Gym sa Magsaysay, Lapas. Naibaluan nga nagpain sang 1.1 million ang probinsya para sa pagpakayo sang sports facility. Pinakabayan sa tinutuyo nga maghatag sang matinlo, safe kag maayo nga palibot para sa mga nagagamit. Si Iloilo Sports Development and Management Office Chief Dr. Janeline Fundal kag Supervising Administrative Officer Ray Cabarles nagiwat sang tour sa bag-o nga comfort rooms nga may moderno
nga disenyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang banaton nga balita, padayon nga ginasakdan sa mga pulis kag sibilyan ang barato kag preska nga mga produkto sa Kadiwa Store sa sulod mismo sa headquarters ng Police Regional Office 6. Preska nga lutanon, prutas, local delicacies kag bugas ang mabakal sa Kadiwa Store. Sunod kay Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis na kung abulig ang Kadiwa Store sa mga pulis kag sibilyan mangod hindi na sila magpalayo para magbakal sa barato nga agricultural products. Sa pagbakal sa mga produkto, mabuligan man sunod kay Colonel Solis ang mga mangunguma kag agripreneurs na magsanyog ang ilang pangabuhi. Ang Kadiwa Store sa Police Regional Office 6 ang nagasuporta sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos ay iduso ang food security kag sustainability sa posod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang tree growing activity sa sitio Tambara, Barangay San Fernando, Talisay, City ng Negros Occidental Provincial Government bilang kabahin sang selebrasyon sang Philippine Arbor Day kag Environment Month. Ang mga empleyado sa Kapitolyo ang nag-upod sa hike padulong sa planting site para personal nga magtanom sa mga native trees. Ang aktibidad nagapakita sa shared commitment sa provincial government para sa forest restoration, watershed protection, kag climate resilience. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:19 sa hapon. Kagabihan manatipon ng balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Biyernes. Hunyo 27 tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.